Hello mga kabibig, welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay ng YouTuber sa lahat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglabag-labag na to with evidence tila yata namimiligrong mabasura or hindi mag-convene ang Senado as an impeachment court. Nataranta na si Jinky. Paano na lang ang kanilang mga ginagawang Justice Committee hearing, mababaliwala na lang ito. Yan ang sinasabi natin, hindi nyo hawak ang beat. Hawak nyo nga ang beat pag nasa Kongreso. Ay ang proseso ay papunta sa Senado. Ngayon, ang huling hawak ng beat ay ang Senado. Paano yan, Jinky? Kung may magmosyon sa minority bloc, nahaharangin nila na magkaroon ng impeachment court ang Senado. Anong magagawa niyo? Wala na kayong power, wala na kayong beat sa Senado. Yun na nga aking bibig tataranta na si Jinky Luisto. Kasi itong si Ping Lacson, nagsalita kasi si Ping Lacson ng good news. Good news kasi ito mga kabibig, na posibleng mangyayari ito mga kabibig, na posibleng mababasura or di kaya hindi na magiging impeachment court ang Senado, hindi sila mag-convene kung meron taga minority bloc ang magmumosyon at bobotohan ito ng majority ng mga senador. At kung in case ang boto ay pumapanig na hindi sila mag-convene as an impeachment court, wala tayong magagawa dyan. Walang impeachment trial. Kaya nga, nasa sa mga senador ang beat. Yan mga kabibig. So eto kasi, ang pinapoint out ni Senador Lacson. Sabi dito, Senado, planong magtatalaga ng, hindi ito makabibig ha. Senador Lacson ha, hinggil sa hawak ko ang beat. Nako, paano yan? Para yatang natatakot na si Jinky na, ang tawag dito? Natatakot na si Jinky na walang mangyari sa hindi ma-impeach si BP Sara. Natatakot talaga si Jinky dyan, oy. Natural. Paano na lang? Eto kabibig ha. Ito yung ipapakita ko sa yung video na kung saan. Ito Senado. May posibilidad pang hindi mag-convene bilang impeachment court, sabi ni Senator Lacson. May posibilidad pa rin hindi mag-convene ang Senado bilang isang impeachment court para litisin ang impeachment case laban kay VP Sara ayon kay Senate President Pro Tempore Ping Lacson. Sinabi ni Lacson na batay sa konstitusyon dapat ay otomatikong mag-convene ang Senado bilang impeachment court kapag inakyat sa kanila ng Kamara Articles of Impeachment. Kasi natin kabibig ha. Kung hindi para convene yung impeachment court, we will rule as a Senate. Di ba? Wala pa hindi pa impeachment court eh. So Senate yung mag-rule as a body kung magko-convene ba kami o hindi. As not impeachment court, who will decide by a vote of majority kung magko-convene, kasi hindi pa nga naka-convene. Senate pa lang. So pwede may magdala ng case sa Supreme Court. Mag-ruling ng Supreme Court, kailan mag-convene kayo. Or hindi. Depende. Sila yung final arbiter. Remember, they're not dealing with the impeachment court yet. They're dealing with the Senate. Diba? Kung hindi pa... Again ha, pakinggan ulit natin ha, para maintindihan nyo. Kasi yung iba, hindi na intindihan. Convene yung impeachment court, we will rule as a Senate. Good. Di ba? Wala pa hindi pa impeachment court eh. So Senate yung mag-rule as a body kung magko-convene ba kami o hindi. As not impeachment court, who will decide by a vote of majority kung magko-convene, kasi hindi pa nga naka-convene. Senate pa lang. So pwede may magdala ng case sa Supreme Court. Mag-rule ng Supreme Court, kailan mag-convene kayo. Or hindi. Depende. Sila yung final arbiter. Remember, they're not dealing with the impeachment court yet. They're dealing with the Senate. Diba? Yun. So, ang huling halakhak pala ang Supreme Court. And take note, may isinumite si BP Sara na, tawag dito, for TRO. Hala, sana ma-release na ang TRO. May tama, anong diversionary tactics na naman to
to Pinky para din langin ang sabay ng Pilipino. Dami na ng pangalan kay Martin at 18 ex-Marines pa nagsabi na nakawan. Wala naman kasi kayong ginawa. Bakit? Pero alam niyo kabibig, sumagot. Di ba? Wala pa sa... Sumagot si Madam Jinky Luistro, mga kabibig. Ang ganda ng mama mo, no? Ano ba ang sinagot ni Miss Jinky Luistro? Ito. Kinig kayo kang Jinky Luistro, ha? We're positive and hopeful that there are no grounds why they should stop the Senate from convening to an impeachment court. I don't see any reason why they should stop the Senate from convening into an impeachment court. If there is no TRO and there is no directive to stop by way of... What if kung may TRO ilabas ang Korte Suprema? So wala kayong magagawa. Stop talaga ang impeachment ni BP Sara. Di ba? Pero confident naman si Jinky, wala pa namang nilabas na TRO ang Korte Suprema, so we're doing great. We're doing our job. So wala kaming nilabag. Yan ka-confident si Jinky Luistro. An injunction, it only means that the constitutional duty to proceed must be observed. No? The only time that the Senate should stop is if the Supreme Court will be issuing either a TRO or an injunction. Walang inilalabas na desisyon ng Korte Suprema kaugnay ng mga petisyong inihain laban sa impeachment proceedings ng Kamara laban kay Vice President Sara Duterte. Kaya naniniwala si House Justice Committee Chairperson at Batangas 2nd District Representative Jervy Luistro na walang dahilan para hindi mag-convene ang Senado bilang isang impeachment court. Where possible. Yun nakabibig, ha. Ito naman ang komento ng ating mga netizen. You are co-equal. It depends on the Senate. Ngek, walang makitang Madriaga Trillanes witness convicted. Madam Chair, takot yarn. Meron 2028, malapit na. Tunaw na ang impeachment complaint. Ito pa, waiving 2028 ka, Madam Chair. The problem is, you don't see. Dahil kay Speaker, hawak mo naman si Speaker dahil si Speak Abo. Paanong di maghahanap ang... Ito pa. Mahilig siguro to. Ganon ba? Di po ba may order na ang Supreme Court? Bakit tuloy pa rin kayo? Kasi gusto nila. Ang laki ng bunganga nito, ngawa dahil kay Speaker. So yun po mga kabibig, ang ilang mga komento ng ating mga netizen hinggil sa pasabog ni Ping Lacson. Iba din si Ping Lacson na mang-inis, no? Iba din si Ping Lacson mang-inis, mga kabibig. Nakakatawa lang ba? Well, may point naman si Ping Lacson, mga kabibig, 'di ba? May point naman si Ping Lacson. So, ito sabi ni Attorney JV Hinlo, di ma-impeach si BP Sara. Kahit absent si Senator Bato de la Rosa, the possibility of conviction is zero. Bakit kaya ito nasabi ni Attorney JV Hinlo? So panoorin natin kabibig, ha, kung bakit confident si Attorney JV Hinlo na kahit hindi pa pumasok si Bato, zero conviction ang mangyayari dyan sa Senado. Para yatang madami na nagpaparamdam na wala talagang mangyayari sa impeachment ni BP Sara sa Senado. Ano sa palagay ng kabibig? Si Ping Lacson na ang una nagsabi na posibleng hindi mag-convene into ang impeachment court ang Senado. At bakit nasabi ni Ping Lacson? Alam naman natin. Ito na kabibig. Panoorin natin si Attorney JV Hinlo sa kanyang pasabog. I'm sure matataranta na naman ang mga Talianista. The only thing na talagang set on stone is that to convict, they need 2/3. They need 16 senators. Kaya kahit absent si Senator De La Rosa, his vote does not matter because 16 positive votes are needed. Right now, kung bibilangin natin sa minority bloc, may 5 solid na kaalyado si VP Sara. Sino sila? Senator Bato, Senator Marcoleta, Senator Bongo, Senator Robin Padilla, Senator Amy Marcos. 5 yan, solido. I don't expect any of them, no? By presumption, that of course, they have to sit as neutral judges. But by presumption, they will vote in favor of VP Sara. Who are the 4 others? We have Senator Cayetano, Senator Villanueva, Senator Escudero,
and Senator Jinggoy. These are 4. 4 plus 5 is 9. With those 9 votes, the possibility of conviction is 0. Unless yung isa sa 4 babaliktad or hindi na i-consider based on the fact na miyembro siya ng minority. Pero kahit bumaliktad, meron naman tayong narinig. Senator J.B. Ejercito, sabi niya generally doesn't like impeachment. Sabi niya sa news. But he could also change his mind once he is sitting as a judge. Yung isa sa strategist naman, nag-iisip, Senator Loren Legarda, kasi yung anak nagkiklaim na DDS. But Senator Loren Legarda is an ally of President Marcos. So, hindi natin rin alam yung boto ni Senator Legarda. At meron na rin tayong yung magkapatid na Villar. Senator Mark Villar at Senator Camille Villar. They are also friends of the VP, but meron rin sword of Damocles hanging in their head because of pending cases against them. There are senators also na hindi natin alam ang boto. Yung kapatid ni Senator Cayetano, si Senator Pia, kalyado ni Pangulong Marcos, pero kapatid niya si Senator Cayetano. Hindi rin natin alam saan patutungo ang boto. So that's why if we talk about numbers, kung sa Senado ng pag-uusapan, the possibility of an acquittal to a conviction is much higher, but nothing is certain in this world, no? Because logically, mananalo si VP sa Senado, but sabi nga ni VP, it is God's will. Correct. It is already written kung ano yung kanyang destiny. And the presidency is destiny. Oh, the presidency is destiny, mga kabibig. So, yun po ang sabi ni Attorney J.V. Hinlo na kahit absent Senator Bato de la Rosa, of course, the conviction is 0. Marami ang nagsasabi kung bakit nga ba itong mga lawyer na ito ay palaging dinidepensahan si VP Sara. Merong sagot si Attorney Respicio tungkol dyan. Kahit sabihin yung DDS naman yan si Attorney Respicio. DDS nga, pero isang lawyer na nag-iisip. Isang lawyer na bukas ang mata sa katotohanan. Let's listen to his. Naku, napaka-general naman magsalita tong Committee on Justice pagdating sa depensa, puro platitudes. Sabihin niyo yung specific, bossing. Nabasehan ninyo kung bakit niyo ginagawa. Kasi kaming mga nagdedepensa kay VP Sara, specific yung mga violation ninyo sa batas. Correct. Specific yung violation niyo ng Bank Secrecy Act. Specific yung violation niyo ng Data Privacy Act. Specific yung violation ninyo ng Tax Code. So saan niyo nakukuha yung exception ninyo? Bakit niyo pa rin ginagawa yan? Maliwanag na sikreto lahat yung mga bagay na yan. Kahit sana ipaliwanag ninyo na ito may exception. Wala naman. Ito ang interpretation namin about sa impeachment case. Hindi rin naman kayo ganun mag-explain. Ito ang excuse namin bakit namin dinadamay isang private na tao. Kasi ganito ang interpretation namin. Ito ang explanation namin bakit namin kino-cover kahit yung mga panahon na hindi nakaupo as si VP Sara Duterte. Kasi halimbawa, doon kay Sereno dati, tinignan yung SALN niya, yung violation niya ng SALN, kahit yung akto niya is outside ng pag-upo niya as Supreme Court Justice. Pero yung case na yun ay hindi impeachment case. Ang case na yun ay co-warranto case. So doon, papasok yung mga exception doon. Dapat itong mga tropa natin doon sa House at doon sa committee, explain ninyo substantively, base sa batas, ano ang legal arguments ninyo kung bakit kayo nagkiklaim ng exception dito sa mga maliwanag na mandate ng batas na dapat huwag silang i-divulge. Kasi kami, kapag dinedepensahan namin si VP Sara Duterte, specific yung mga basehan namin. Kayo, wala kayong basehan. Agoy, walang mga basihan. Kaya, ito kabibig, ito yung mga, ito ha. Ilang kongresista tutol sa impeachment ni VP Sara. Sabi ni Congressman Igay Erice, imagine, pinagtiyagaan ang kalokohan ni Madriaga. Madriaga is a hoax. This is about bias. This is not for the Filipino people. This is about the survival of politicians on both sides. I refuse to be part of this. Sabi naman ni Congressman Leandro Leviste, in terms of my personal vote, obviously I'm
against. Because I'm already saying that hindi mabuting use ng oras ang kamera, bagay na ito, lalo na nasa gitna tayo ng krisis. According to Congressman Robert Nazal, wala pa ako nakikitang grounds para i-impeach ang Vice President na binoto ng 32 million na Pilipino. Ikaw, Kabibig, ano ang iyong rason kung bakit tutol ka sa impeachment ni BP Sara or kung bakit agree ka na ma-impeach si BP Sara? Gusto kong malaman ang inyong mga opinion hinggil dito kasi mahirap naman kung puro opinion ko lang pakikinggan nyo, panonoorin nyo, or intindihin nyo. Gusto ko ring malaman kung ano ang inyong opinion. Payag ka ba ma-impeach si VP Sara? Bakit? Hindi ka payag o hindi ka pabor na ma-impeach si VP Sara? At bakit? Gusto kong mabasa yung mga komento nyo. So don't forget to write down your comments. Either DDS ka, either pro-BBM ka, either pro-Lenny, pro-Risa, or whatsoever, pro-pro ka dyan, o pro-Trillanes. Comment down below because I want to know your specific reason kung bakit pabor or hindi ka pabor sa impeachment ni BP Sara. Pero ito, Kabibigan, may nakita akong video kung saan may kalye sa survey. Alam niyo naman, kalye survey, talagang sinasabi natin, itong Kali survey talaga, ang totoong survey kumpara sa mga malalaking firm, a survey firm, kasi hindi natin alam, hindi natin nakikita kung sino ang mga sinasurvey nila. Itong Kali survey, talagang the people vote for a specific presidential for 2028 and they give their reasons kung bakit nila ito binuto. So, let's watch this video, ha. Pero, Ma'am, okay lang masorbe kasi. ito, nagsusurvey sila ito. Ma'am, okay lang masorbe kasi nung boboto mo sa dalawa, Trillanes o Sara Duterte? Sara. Bakit, tingin mo ma'am, bakit Sara? Opinion lang, bakit si Sara po? Si Sara, pilit na ginagawa ng masamang ano yan, istorya. Pero totoo, ang mga Duterte, magaling talaga yan. Saka sila yung tunay na naglilingkod sa bayan. Diba? Kita naman, nakikita naman sa palabas dito mga... Pabor ka sa war on drug na ginawa ng nakaraan administrasyon? Yung pagsupil sa drugs, okay yun. Siyempre yung pagpatay sa mga namamatay na hindi dapat kasama, siyempre alam naman natin yun. Kaya lang, sa pagpapatupad ng batas, hindi mo masasabing perfect yan. Talagang merong pagkakamali yan. Ang importante dyan, pag nagkamali, pinapanagot naman. Diba? Wala namang perfect na batas eh. Diba? Kahit yung batas nga natin, nawawalang yan ng mga ng mga congressman na... Tingin mo ma'am, kailangan may managot sa flood control na nangyayari ngayon? Dapat syempre, dapat na. Pakaraming bilyong-bilyon pala ang pera ng Pilipinas. Tapos sasabihin, walang pera ang gobyerno. Yung... Sa Pilipino, isang tao, 1 milyon. Lahat ng tao may pera. Lahat ng tao natulungan. Hindi na dadaanin sa ayuda, 1,000, 10,000. Pala, ang kickback, mas malaki. Mas malaki. Tama. Ma'am, sa impeachment na ginagawa ngayon kay Sara Duterte, anong masabi mo dyan? Impeachment. Hindi tama. Kasi pinagtutulong-tulangan na siya ngayon. Totoo naman, nakikita naman di ba? Kasi kung mali ang pag-uusapan, dapat lahat. Bakit isa lang? Ayun. Di ba? Bakit siya lang? 125 yung kanya. Eh yung sa iba, insertions, bilyon-bilyon, hindi iniimbestigahan. May mali-mali pa. Mula president hanggang baba diba? dapat. Yun nga eh. Mula taas hanggang baba, dapat lahatin sila. Yes. Kahit yung SALN, dapat lahat niyan titingnan. Baka house, kung titingnan kay Sara, lahat tingnan. Yeah. Hindi kanya lang. Para sabihin fair, di ba? Ayan. Updated si ma'am. Siyempre, Thank you, ma'am. Sara, magpakatatag siya. Saka alam ng mga tao kung ano talaga ang totoong nangyayari. Correct. At hindi naniniwala dun sa mga paninira lang sa kanya. Ano totoo lang, pumupunta ako sa opisina niya dati. Alam ko, sabi niya, kanilang staff noon, ma'am, gusto namin tumulong, pero wala kaming budget. Yan dito sa may Tondo, punta ako dyan before. Kaya ako alam ko, hindi masama ang loob ko kasi ako makakuha ng medical assistance kasi wala siyang budget na nakukuha from national government. Yes. Sarili lang niya. At saka tulong sa kanya. Tinanggalan ng budget itong ano. Oo, totoo. Kaya sabi ko, wala tayong magagawa kasi yun talaga eh. Tumutulong naman siya hanggat kaya niya. Kaso, syempre, kung walang maibigay, wala tayong Thank you, ma'am. Oh, mulat na si ma'am, mga kabibig. Ito ang komento ng ating mga netizen hinggil sa reaction ni madam. Mabuti pa si ma'am, hindi tanga. Correct ka, nanay, go for Sara. Mas maganda pa ang sinabi ni ma'am kaysa kay Claire. Oh, 'di ba? Ito pa mga sinasabi natin, mga kabibig.
mga komento natin ng ating mga netizens. Sa wakas, may nag-interview din na matalino, may logic si ate. Wag naman si Trilling ang itapat mo kay VP Sara, wala nang bilang yan. Galing namang sumagot ni ate, tumpak na tumpak. Grabe, pang Miss Universe ang sagot mo, ma'am. Salamat po. Wait for her, she's coming. 2028, let's go. Natumbok mo, ma'am. Paki-mention naman. Tama ka dyan, correct. Sana marami pang kagaya mo ate na intindihan ang sitwasyon ng bansa. Big true ka, ma'am. Duterte hanggang sa huli. Diba? Maraming mga netizen ang agree sa statement ni Madam. Ikaw, agree ka ba sa statement ni Madam? Ito yung totoong survey kasi aside from makukuha mo yung boto ng tao, malalaman mo din ang kanilang explanation kung bakit nila pinili si Sara, pinili si Lenny, or any the presidentiables na posibleng tatakbo sa 2028. Dito mo malalaman kung may alam ba ang tao sa nangyayari sa Pilipinas or wala. So yun lang, kabibigang atin this libak-libak for today. Don't forget to like, subscribe, and share this video. Bye everyone. See you next time.